Hey guys! Hello, hello! Nandito ako ngayon sa car park. Ako yung magka-car wash. So, yan. Car park. Buhay yung SW sa kalang. Car wash ako, car wash. Kumusta po, ate? Good day, good afternoon sa inyong lahat. So, ako'y magka-car wash. So, ilagay ko lang aking camera kung saan pwede. Sana wag lang siyang malaglag or ano. So, let's go, guys. So, tumali ito pa siya kaya gamitin sa paglilinis. Sama ko na kayo sa loob kasi hindi mo man ako makikita. Okay. So, kamas tayo guys. Pinupunasan ko lang itong ano. Ayan. Sibalik natin. Kumusta guys? Kumusta? Sa kabila. So ganito ang buhay OFW. All around work guys. Wag mag-OFW kung hindi ka handa. Pero aminin man natin guys na mas mainam maging OFW sa ibang lugar, ibang bansa kaysa sa masukan ba sa ating lugar, sa ating bansa. Alam naman natin kung gaano kamahal ang mga bilihin, di ba? Tapos ang sahuran is hindi sapat. Pero alam nyo guys, dati yung namamasukan pa ako sa Maynila, napakamura ng sahod. Napakamura lang ng sahod dati. Pero ngayon tumaas na, pero ganun din. Useless kasi sa taas ng mga bilihin. Kaya parang wala din. Tumaas na yung ano, tumaas ng konti yung sahod. Yung mga bilihin naman pagka mahal-mahal. Pero ganoon talaga ang buhay marahil eh. Diba? Wala. Yeah. Ang kailangan na lang natin gawin guys, magsipag na lang. Masakap lang. Ikaw na nagtatrabaho todo sikap ka. Sikap sa trabaho, tapos yung mga mahal mo sa buhay is hindi pinapahalagahan yung pinaghirapan mo. Shout out to kumbaga, ang sinasabi ko is para sa general
general na mga kapwa ko OFW, kasi hindi lang ako yung nakakaranas ng ng ganito. Although napakapalad ko dahil meron akong mga amo na napakabait. Mag-asawa sila na pareho sila teacher sa university yung amo kong lalaki, tapos sa elementary naman yung babae, mga private teacher sila. Bait nila, kaya swerte pa, napakaswerte ko. At sa kanila ako na padpad, sa kanila ako nagkaano, sila yung naging employer ko. By the way guys, 8 years na ako sa amo ko, at sila lang talagang employer ko simula nung pagdating ko dito sa Hong Kong as OFW. Talaga na ngayong inaalagaan ko eh. Siyempre, ang age ko is 37 na. Hanggat kaya pang magtrabaho, tapos kasi dalaga na yung alaga ko. Hanggat gusto pa nila ako as helper nila, siyempre natutuwa ako. Dahil ako talagang nais pang magtrabaho din. Mahirap lang nito guys pag kasi ako ubos biyaya din, kumbaga wala akong ipon. Kaya ina-advise ko din talaga na ang hirap kasi sa akin talagang parang ang dali kong mag-advise, pero napakahirap pag ako yung gagawa. Kaya yung sinasabi ko is yung sa kaya talaga na gawin is talagang mag-ipon. Pero ang sa akin naman kasi mahilig ako mag-invest. Wala akong ipon, pero mahilig ako mag-invest. As OFW, sa pagiging helper, proud naman ako na may mga na-invest naman ako. Meron akong palayan, tapos may nabili na akong lupa na pag-iipunan ko balang araw is patatayawan ko ng paupahan. At least kahit ganun man lang, yung iba kasi kahit mura lang na pagpaupas, kahit kwarto-kwarto lang, is may income tayo, magkakaroon tayo ng income. Kaya in-advise ko talaga guys na mag-invest talaga habang meron pang trabaho. Kasi hindi tayo habang buhay malakas at kaya natin may trabaho, tapos pinagpapawala tayo sa ating mga employer. Yun lang guys. See you next time. Follow more for my more video to come. Thank you. Please comment and react. Thank you guys. Bye bye.